Committee on Constitutional Amendments, 6 na law experts ang nagpresenta ng kanilang posisyon sa charter change. Pinatawag ni Senador Miriam Defensor Santiago ang hearing para malaman kung nararapat na ba talaga magkaroon ng charter change sa bansa. Samantala sa Philippine Star naman, pansamantalang pinapatigil ni House Speaker Feliciano Belmonte Jr. ang impeachment proceedings laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Ang aksyon na ito ni Belmonte ay dahil na rin sa panawagan ng Korte Suprema na hintayin ang kanilang final ruling bago gumawa ng hakbang ang Kamara na talakayin ang dalawang impeachment complaint laban sa Ombudsman. Dako naman tayo sa Manila Times, pabor ang Commission on Elections na kanselahin muna ang nakatakdang ARMM elections sa August 8. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney Sixto Brillantes Jr., naniniwala siyang gahol sa oras ang COMELEC para makapaghanda para sa eleksyon sa ARMM. Pero handa pa rin daw sila kung sakaling gusto ng Kongreso na ituloy ang eleksyon. At yan po ang banner stories ngayong araw ng Biyernes. Samantala, samahan po natin sina Lynn and Arnar. Salamat, Mara. Wala lang natin kami sa'yo. Good morning, Lynn. Good morning, Arn. Hi. At good morning po mga puso. Nagtanggal ka na himul-mul ngayon, ha? Okay. So mga kapuso natin, napasarap ang tulog dyan. Gising na kayo. Samahan niyo na kami. Total, last day na po ng trabaho at klase this week. It's a Friday after all. Kaya pwede na tayong mag-road trip bukas. Malapit-lapit lang naman ang ito dyan. Dyan lang tayo sa Rizal. Pero extreme naman daw ang adventure sa ating mararanasan. Tara na, gumimingat tayo with Monica. Okay, go Monica! Woohoo! Good morning guys, good morning mga kapuso. Grabe, umagang-umaga pa lang, kakaibang adrenaline rush talaga tayo dahil well, it's Friday and when it's Friday, it's fun Friday dito sa Unang Hirit. Kaya naman, isang woohoo! Go kuya, sige, baba niyo po ako. Ayan, kaya naman isang bagong weekend getaway ang ating pinuntahan dito sa Tanay Rizal. Well, actually mga kapuso, last week lamang itong binuksan, kaya naman bagong-bago talaga ito. At napakaraming amenities nila na pwede nating i-enjoy kapag pumunta dito. Well, unang-una na dyan, yung tinatawag nila na Landzorb. Ito yung Landzorb. Well, kung nakapunta na kayo sa Boracay, ito yung pinagkakaguluhan nila na instead na sa usual na tubig, umiikot-ikot ang mga zorbs, sa land ito papagulong-gulong. At mamaya, pupuntahan natin yan. And meron din sila, of course, yung usual na water zorbs. Meron din silang ito, wall climbing. At syempre, yung ginawa ko kanina na medyo fail kasi hindi ako nakakyat sa taas, ang rappelling. And of course, to make our getaway more exciting, kasama natin ang official at ultimate love team ng Unang Hirit. Actually, hindi ako sure kung love team talaga sila o duo o whatever. Sina May at Detong. Hi guys! Good morning! Anyways, lahat po na yan ating pag-uusapan sa pagbabalik natin dito nga sa pinakabagong adventure park sa Tanay Rizal. Back to studio muna guys! Swerte ni Monica, mag-enjoy siya dun, ha? Oo, for sure. Pwede rin. Bakit? Hindi mo makalakad. Sasabit ka na lang doon sa rope. Okay, pwedeng tawaging money capital ng bansa ang Makati dahil ito ang sentro ng negosyo ng bansa. Pero alam niyo ba na may ginto rin sa gitna ng Makati? Ginto! Yes! Makatagpuan niya sa isang museum doon. Pasyaran natin. Yes, what's that? What's that? Hilig mo ba mag-treasure hunting? Fascinated ka ba sa mga precious artifacts from ancient civilizations? Hindi nyo na kailangan mamundok pa para rito. Sa may Makati Avenue sa Makati City, may isang museum exhibit that will truly satisfy your curiosity. Ito ang Gold of Ancestors exhibit kung saan tampok ang mga pre-colonial gold treasures ng Pilipinas. Pagpasok mo pala, mga pader na tila gawa sa ginto ang sasalubong sa inyo. Dito sa Ayala Museum, makikita nyo ang mahigit 1,000 mga palamuti, mga kagamitan, at mga iba-ibang bagay na gawa sa ginto noong panahon pa ng ika-10 hanggang ika-13 siglo. Tampok sa koleksyon ng mga kagamitang ginto mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. May mga alahas na ginamit ng mga maharlikang pamilya tulad ng mga kwintas at studs na mula Mindoro at Cebu. At dahil talagang sagana raw sa ginto ang mga sinaunang Pilipino, hindi lang ito ginagamit sa pag-accessorize. Ginagamit rin ito sa paggawa ng mangkok at iba-ibang sisidlan.
Ang mga golden chastity cover pinapagamit raw talaga sa mga kababaihan. Ito namang mga funerary mask ng agusan itinatakip sa mga mukha ng mga yumaong maharlika. Ayon kasi sa paniniwala, kailangan matakpan ang mga butas ng katawan para hindi mapasok ng masasamang elemento. Pero ang pinakamabigat na artifact sa koleksyon, itong golden regalia mula pa sa Surigao. Ito ay isang sash na gawa sa ginto na tumitimbang na humigit kumulang na 4 na kilo. Ito ay isinusuot bilang simbolo ng kapangyarihan. Ang mga nakakasaksi ng kakaibang koleksyon ito lubos ng paghanga. Hindi ko akalain na mayroon parang ganito na koleksyon sa Pilipinas. I understand they are 2,000 years ago and more. So, I'm surprised. Ang koleksyon ng mga sinaunang gold artifacts na ito patunay sa yaman ng mga sinaunang Pilipino. Mataas ang antas ng sibilisasyon na meron dito sa Pilipinas. Ang mga gintong mga bagay na ito ay ang nagpapatunay ng ganitong uri ng kasaysayan meron tayo sa Pilipinas. Ang mga unang balita sa umagang ito, Vice President Jejo Marbinay tutulak na patungong China ngayong araw para maisalba ang 3 Pilipinong nakatakdang bitayin dahil sa kasong drug trafficking. Pamilya ng isa sa Pilipinong nasa death row umaasang maibababa sa life imprisonment ang sintensya. 30 bahay sa Cubao, Quezon City nasunog. Presyo ng LPG bababa simula ngayong araw. 2 tren sa Argentina, nagsalpukan, hindi bababa sa 4 ang patay. Regine Velasquez Alcacid, excited nang mag-perform sa ika-25 anibersaryo